Na? Negatingo? Mayroon daw talaga mga... Pinala ka beses na ka, ano? Ganiha. Good morning. Good morning. Good morning. Time check. Alas 3:52 ng umaga mga kaboks. Dito na ako sa Boni. Matunta ko dito. Punta ako sana ngayon dun sa kanilang mga kaboks kaso. Pero dito na pala siya. Wait lang. Sama na yun. Ay! Nakalimutan ho namin mga bumili ng anong tawag dito? Ng baunan. Lagayan ng kanin. Kasi masudan na yun. Masudan mo. Beef loaf. Okay, may beef loaf pa pala siya to. Ayan. So, ayan. Pinahiram ko rin yung cellphone sa kanya kanina para makapag-alarm ng alas 3. Kasi, ngayong umaga mga kaboks. Wait lang. Ayan, ayun siya lang ako ngayong mga kaboks. Hindi pa ako nakapag-hinamos. So, ngayong araw po pala mga kaboks. First day ho ni Kuya Boni sa kanyang trabaho. At ngayon, ito lang kasi ang nakaka-proud mga kaboks. Talagang napamangha ako kay Kuya Boni dahil sila, paglipat nila dun sa mga kaboks, ang tawag dito dun sa Kubo, ang nakaraang araw, hinatid ko sila sa bundok kasi napag-alaman namin na kasal daw ng bayan. Siyempre kasal ng bayan, hindi ho natin sila pwedeng hindi sana kahit tagulan. So yun, hatid namin at mga ilang araw lang mga books, 3 araw yata, 2. Bigla lang ho kami dahil nandito na ho si Kuya Boni. Nandun na sa bahay, nagpahatid ho sa kanyang pinsan. Nagpahatid ho siya kasi yung kasal ng bayan, hindi ho kami nakaabot dahil pagdating namin doon, landslide, so hindi kami tumuloy at kinabukasan na sila nakapunta at yung first batch na pala nung una nga ikasal, kumpleto na so siya at ang kanyang bayaw yung pumunta dito, hindi rin nakasali, pero yung bayaw niya bago maglista andun ako sa kanila, hinatid doon na nung pagkatapos ng paglipat nila, pero hindi pa rin nakasali, sobrang dami yung nang ikakasal. So nakapagplano si Boni, sabi niya hindi pa raw sila nakasali, hindi niya alam kung kailan pa ulit malista. Nagpatid daw siya sa kanya pinsan dito para magtrabaho. Yun ho ang sinadya ho ni Kuya Boni dito mga kaboks. Bali, sa ngayon, siya lang muna ang andito, si Ate Maricel at si Kuya James, Kuya Saison at si B-Boy, lahat ng mga tabachinchin
andun pa ako sa bundok. So magsiset pa kami ng araw para kunin yung mga taba-ching-ching. So ito lang ang ano talaga. Kahit pa paano napamangha ako kay Kuya Boni sa porsigido niyang pagtrabaho. So ayan, kita niyo naman, naka full battle na si Kuya Boni, naka jacket, naka pants, naka buta. So nagdala ka kuan, extra t-shirt. So sanina ba ka nang wala ka nagdala? Basta magpalington ka nito. Ha? Sorry Kuya Boni. Ito lang muna yung ano niya. May ano sana dyan ice cream. Magdala sana ako ng ano dun Nagpauna na ice cream. Kasi sabi ko, alas 3. Sabi ko mga alas 4 ko na siguro puntahan. Para siguradong ready na. Ayan, dito na pala mga kaboks. Kaya ayan, na-surprise rin ako kasi andito na siya. Hindi pa nga ako nakapagilamos. At lumahaw na wala pa. Nagkape. Oh, wala yung suko. Wala ka ng asukal. May ba magkapisan ka? Magkapisan. Mag-init lang din ang isang kapaso. Sabi mo, excited na hindi ka magkuhan mo? Excited na hindi ka magtrabaho? Ha? Napaka-excited talaga ni Kuya Boni yung mga kaboks. Dahil, isipin nyo naman, hindi ko na napuntahan doon sa bahay nila. Nandito na siya. Anong oras pa nga yun wala pang ano. Sakto lang, alas 4:01. Wala pa sana alas 4, andun na ako, pero una na siya dito. So, nagmatay ka ng stress? Alas 2? Okay. Alas 2 mo ka nagbata? Alas 3 mo na yung mag-alarm? Hindi na ba kailangan to? Alas 2 pa lang, gising na si Bo. Basigo ka natulog? Basigo ka natulog? Ha? Pero sobrang excited, last 2 pa lang, gising na. Ano ka sa tulog? Ano ka sa tulog? Punta ba rin ako lang? Alas 7 pa, alas 8? Alas 8? 9, 10, 11, 12, 1, 2. Meron ba siyang 6 na oras nakatulog? Grabe naman. Alas 2 pa lang gising na si Kuya Boni. Sobrang excited mga kabo. Pero try natin mga kabo. Sana maging siya, maging successful siya sa kanyang trabaho. Makapag-adjust siya. Bilis kang matutunan ng kanyang trabaho. Sa kanyang manager, mga kasama, na maging okay sila lahat. Kasi first time niyang makapagtrabaho ng ganito mga kabox. Kahit saan hindi siya nakapagtrabaho ng mga kagaya nito na marami ho sila. First time ni Kuya Boni magtrabaho sa kumpanya. So ayan, bakit kaya pala mga kabox, baka nagtaka rin kayo bakit napakaaga. Kasi yung shuttle nila dito minsan 4:30, minsan 5:30, hindi parehas, pero pinakamaagang 4:30 nandito na yung magsundo sa kanila. Sundo hatid kasi sila dito mga kabox, kaya yun na rin yung pinaka-okay sa trabaho ni Kuya Boni. Maliban sa meron na siyang trabaho, hatid sundo sila,
Hindi na problema si Kuya Bonnie sa pagpunta, pag-uwi kasi hatid sundo nga sila. So minsan 4:30 andito na, kaya dapat 4 ready na. Kasi pag hindi na naghihintay yung shuttle nila dito mga kabok. Pag nakadaan dito, kailangan nandun ka na sa kalsada, sabay direction na papunta sa area. Pag na-late ka, hindi ka na makakapagtrabaho kasi malayo po yung nila trabaho. Kaya yan, 4:05, so tama-tama makapagkape ba si Kuya Bonnie. At kasama naman po ni Kuya Bonnie mga kabok si Ate Empol. Kasama ko sila magtrabaho ngayon. Kape po tayo mga kabok. Pero ako, pasensya na po, hindi po ako nagkakape sa ngayon. Okay, so ganito pala talaga mga kabok first time. Isipin mo naman first time makapagtrabaho sa kumpanya mga kabok. So, sa temple nga daw sabi niya, nung first time niya 12, nagluto na siya. 12 nung hating gabi mga kabok sa. So, si Bonnie, alas 2 gising na rin siya. So, dito na sila dito na sila nagkakape mga kabok. So, nag-almusal sila dun ako sa area. Bago sila pupunta dun sa mga maraming pinya sa area nila, kakain muna sila, ganun muna sila, mag-pray, mag-classify sila kung anong pinya, kung gano'ng kalaki, anong kulay, ang pwedeng pitasin at paano pitasin yung pinya. So, yun po ang nila. Bago sila pupunta sa area, kain. Tapos, yun. Kumusta mga dito? Ikaw na isa natulog. Baka mga kaboksing. Baka kaya siguro sobrang aga nagising sa kakabantay ng ng wakwak. Wala bang alaray, wakwak din daw? Na? Negatingaw? Mayroon daw talaga mga kaboksing. Pinaka-beses na ka Ganiha. Ayun. Kanina pa lang daw mga kaboks nakarinig na siya ng ang aga mo kasi gumising, kaya binisita ka ng kapatid mo. Kung sa tingin mo, bumalunggan. Sa tingin mo, bumalunggan. Yung sa yung tingin mo. Talaga. Kusog hinay. Malakas. Sabi daw nila, pag malakas, pag kusog, naman, pag kusog, sabi kasi nila mga pag malakas, malayo-layo. Pero pag ganyan mga box, nasa tabi niya na yan. Sige kayo mga kabok. Mag-isa pa naman ito dun mga kabok, natulog. Meron napakay bugas ito. Ang problema lang, kapag gigising si Kuya Bonnie, may wakwak. Malapit pa lang muna sa sapa yung bahay. Lamig? Basta, importante Bon, bili ka magulaw-ulaw dito. Ha? Hindi ka magulaw-ulaw, kuhan, pwede ka mangutana ka, basta ka, anana ba? So, istorya ka, di ka maghiloma dito. Di ka magulaw-ulaw.
Ayun na po mga kabox, dumanho yung shuttle nila. At sila ay maghihintay na ako dun sa ang tawag dito, may kalsada. So, yan. Abangan na lang ho natin mamayang hapon mga kabox. Hintayin na natin kung ano yung magiging, hindi ko alam kung hapon sila makakauwi o paggabi na. Hintayin na natin, alamin natin kung ano yung magiging resulta sa trabaho niya mga kabox. O kung good, very good, or not good. So, mamaya po ulit mga kabox. Idlip muna tayo. Tomorrow. Good afternoon po mga kabox. Ayun, check. 5:51 ho ng gabi mga kabox. Kakauwi lang ho ni Bonnie. Dito na ho siya at kukumustahin natin yung pang second day nila na trabaho. Dahil kahapon mga kabox, hindi ho natin naabutan. Dahil gabi na sila umuwi at ang aga ho natulog. Ayun, try natin baka nagsaing or mawakwakin natin. Sorry. Parang si Jackie Chan mga kabox ah. Kumusta ang pangalawang araw? Aga mo na natulog kagabi ah. Sa'yo ka natulog gabi eh. Kapoy? Ganyan talaga ang trabaho. Ngayon, kumusta? Ha? So ano yung naging improvement sa ano yung challenge? Unsay experience mo trabaho? Unsay kon sa trabaho? Okay ra? Mga kauban? Okay ra yapon? Manager? Ha? Okay ra? Okay. Ngano na may medyo? Ha? Ha? Hindi, ganun talaga yan. First, ano pa kasi si Bonnie mga kabox. Alam mo ikaw Bonnie, ano ka, under observation sa imong trabaho. Ibig sabihin, sa imong pagtrabaho, bantayan pa ang imong lihok. Ha? Bantayan pa imong lihok, imong pagtrabaho, pagtrabaho mo, paggalaw, under observation ka pa dahil pangalawang araw mo pa ngayon. Kaya ngayon, pagbutihin mo sa trabaho. Kayod sa trabaho nga ang challenge nato diha nga makayanan nimo ang trabaho. Okay. So okay, so ngayon mga kabox, magwa 1-on-1 ho kami ni Kuya Bonnie. Unsa ba? Ano yung kaiba sa gahapon o karon? Ito ka. Mas ano ngayon? Mas mahirap. Okay, ganun talaga. Kasi sa pinya mga kabox, pag breaking, yun nga, sabi ni Ate Empol, medyo mahirap, medyo pagod kasi wala pang daan yung pinya, wala pang breaking yung mga dahon, nagkakaganyan pa yung mga dahon, hindi pa na ganyan yung iba na pwede mo nang daanan, so kaya mahirap. Pero gamay ra pinya yung harvest, kahit pinya, breaking, okay, konti lang pag breaking. And then, kumusta karon pag uli nimo? Kung sa man imong gibati, kung sa imong na-feel na pag uli nimo karon wala yung misis. Wala pa yung misis. Kasi sila lang siyempre mag-isa dito mga buk. Pag uwi, sila lang mag-isa, sasaing, maglaba.
Kumusta? Kumusta pa gulay? Ha? Okay ra? Hindi problema. Wala. Hindi. Siyempre, ikaw lang mag-isa. Di mo ba namimiss si asawa mo? Oh. Ay, oo. Diretso na kawo mga kabok. Ha, naman. Apoy. Pero napakansot. Kita rin mo. Ayun, umilaw na ho yung solar ni Kuya Bonnie. Maliwanag ko dito maya pagka saktong dilim. So, meron ka pa masuot? Meron pa? Napakaisuotin. Wala na. Sa kapag ka gusto mo dali. So, yun. Sakit na kayo dito. Nga naman. Itong isa, itong brown. Pantalon? Okay. Kailangan pala talaga yung makapal na pantalon. Okay. So, yun. Yun po ang problema ni Kuya Bonnie mga kabok. Wala nga sila Ate Maricel dito, walang nag-aasikaso sa kanya, walang naglalaba, walang nagluluto, maaga pa siya gumising. Mas okay naman sana talaga yung pagising mo, ligo ka na lang, kain. Medyo makakababa pa yung pahinga ba? Kasi si Kuya Bonnie gigising ng alas 3, magsasaing. Pagkatapos masaing, maligo, kakain. Yung oras na isaing niya, i-idlip muna niya. Nandito na si Ate Maricel. Pero sayang sa ngayon nga, wala pa si Ate Maricel dito. At wala pa kaming kung kailan. Pero ayan. Sa karon Kuya Bon, ikaw sa direct. Ikaw sa, alam mo naman yung trabaho mo, maglaba, magsaing. Kaya shoutout pala sa aking misis, nandito na. Si Liam. No? Hi! So, inano ko kay Kuya Bonnie na sa ngayon, under observation pa yung ano niya. Pero, okay naman daw yung trabaho. Ano lang, medyo pagod daw siya ngayon. Kasi pag si Candy pa nga niya, pagod siya kahapon. Para bang surprise sa katawan na bigla yung pagod. Tapos, nag-breaking sila ngayong araw. Kaya medyo pagod. Kaya inagahan ko nga ngayon mga kasi kahapon. Ang aga ho talagang matulog, hindi na ho namin naabutan. At kaninang umaga, ang aga din lang umalis. At ano yung nabalitaan kong inasuhan daw si Bonnie din? Oo nga pala. Yun, isa din pala yun sa ano. Pag-uusapan natin habang andyan yata siya sa paligid, nakikinig. Kumusta kagabi? Wala na yaswang? Pero wala na kayo na tunggan. Wala na. Sabi ko sa'yo, guni-guni mo lang yun eh. Baka sa kapanood mo yung horror. Ano kasi ito, mahilig manood ng horror mga kabo. Gustong gusto niya yung mga aswang. O, ang tawag dito? Busaw. Pero ayan, thanks God dahil siyempre, galing ako kay Ate Paul. Isa din ako sa, hindi lang ho yung manager niya nag-observe sa kanya. Siyempre ako nag-observe din ako. Doon kay Ate Paul na kumusta yung galaw, ulingat ni Kuya Bonnie. So, karon medyo ano. Kasi ganito kasi mga kabuk. Yung trabaho nila, inyong trabaho is pakyawan ha. Pakyawan, dili na dawan. Pakyaw, ibig sabihin ng pakyaw, kung makakuha mo og 100,000 karon nga adlaw, painon ninyo. Pero joke lang mo mga kausa. Ibig sabihin, Pakyaw, kung sa isa ka adlaw makakuha mo og 5,000. 5,000, example, nakahabis mo 5,000 inyong halin na to. Inyong kita, 5,000. Mapila mo kabuk, inyo ratong bahinon. I-divide, 5,000, divided by 10, kung pulo mo kabuk, na may 500 ang adlaw. Mo na giingon nga Pakyaw ang inadlaw, lahi putong inadlaw kay minimum rato nga og 300 inyong adlaw, hangtod mahapon 300 gyud.
Di ba usahay sayo-sayo mo makauli karon gabi na. Pares sa mga nila uli karon no kay 2 days naman. Si Ate Apple pala yung may ganung experience. So, Munang kinahanglan siya nga paspas ang lihok ninyo kay magdepende sa inyong lihok ng inyong income. kung ano yung galaw ng mga kasama mo, mga lihok sa imong mga kauban, dapat inagtukod imong lihok. Kung unsa sila kapaspas, paspas buka kay. Nira ko ano, rin pag bahay na ba, kung mga ini. Maganda square feet. Oh. Dagang klase talagang maraming klase yung Kung unsay order karon sa Gapalit, yung pinya mga order niya nga inatura ka hinog, more sa tunyo herbison. Tapos hindi pa sila pwedeng pumitas ng hilaw kasi babayaran nilang lahat yon. Manay mo na kung makapitas gay kang dili mao, titigom to dito, bayaran to yung tanan, didakto sa inyong pildo. Dapat kung unsay order, kalabanghan or hinog, dapat mo gi mong kwaon. And then, ug nasa kay malabyan, didak ya pala sa pildo. Ganun ho ang trabaho ng pinya mga kabuk. Kahit hindi pa ako nakapag-trabaho, sinsya na ho kayo. Pero siyempre inalam ko yung ano yung trabaho talaga nila. At yun naman po ay galing ho sa expert na nag-harvest kaya Ate Apple na matagal na rin ho siya magtatrabaho doon. Okay. So ugma, kamusta ugma? Breaking yapon. Okay, breaking na naman sila. Kaya ano kasi yan? Naninibago lang yung katawan. Nabaguhan ra. Nabaguhan na mong lawas kay. Dito daw sa bukon. Mo pa'y pagbalik sa pagtrabaho niya mga kaboks. Pagsimula niya ulit ba sa kanyang katawan na kasi medyo ilang buwan na rin siya nakapag-standby. Daming alaga mo dito pero. Kaya medyo nano pa yung katawan. Sili. Cute ni Liam, marunong magmama. Dati mga kaboks, nagtatampo yung mama kahit anong turo sa kanya na mama, papa yung binabanggit. Unang nabigyan. Ngayong araw lang to, di ba karoon na araw ba? Oo, sige mama. Na nagpamama si Liam. By the way, bukas, breaking. Kaya mo yan. Pero Han, sabi niya, uhaw na daw siya kay Maricel. Sabi niya kanina, uhaw na daw nato si Maricel. Uy, kasi maapuros ha. Baka yun yung dinatakutan namin mga boss. Baka pagdating dito, mabuntis na naman. Kaya siguro 1 taon muna bago natin kunin. Ay, sa katuig. Sa katuig sa ayan na to kaon. So yan po mga kaboks, pray nyo po kami na maging mabilis makapag-adapt, ano si Kuya Bonnie sa kanyang trabaho dahil nag-alala ako kahapon kasi siyempre hindi naman natin maiwasan sa mga manager na merong konting lalo na pagbaguhan. Kaya pinag-pray ko po si Kuya Bonnie at tulungan niyo po kami i-pray si Kuya Bonnie mga kaboks na malagpasan niyo po yung trabaho niya, yung hamon ng kanyang katawan. Madali niyang matutunan lahat kung ano yung classify, yung pagpitas, yung pagpasa. Basta importante ang imong teknika na bon. Kung sa ilang lihok, dapat mo sa limang lihok. Tanda lang siya. Kasi merong iba na sila mabilis, yung iba hindi, tapos parehas lang yung sahod. Kaya dapat habulin natin yung galaw nila na maging fair. Okay. So, saka oras ng matawag ma? Hindi ko maka. Ang katuloy yung alarm clock. Nitingog alarm clock. Binilan ko na po siya kagabi ng alarm clock. 3 Nagmata ka? Pero nitingog. Ang stress media? Hindi na. Ako na betong diyan yan. Okay, awas ang pao na.
Unsa man ako ni alarm, alas 3:30. Stress ra. Alas 3 ra. Okay, so yun lang po mga kabox. Na one-on-one ko na si Kuya Bonnie. At ang ano lang nito, mag-i-schedule pa kami para kay Ate Maricel kasi may lakad pa kami. So soon dito na ako. Mag-ano lang ko kami ng oras ng araw kasi hindi ko basta-basta makapunta dun mga kabox. Isang araw po ang ilaan doon. Kaya basta okay naman sa trabaho. Okay? Okay? Ha? Okay. So paano mga kabox? Thank you po sa inyong walang sawa panonood at suporta sa ating channel. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. Ingat po. Bye bye.